Sa bawat scroll ko, mas lalo akong nawawala. Bakit parang lahat sila ay masaya? Ako lang ba ang ganito? Nang mawala si Papa dahil sa COVID-19, wala akong nasandalan. Social media lang ang kausap ko gabi-gabi. Pero kahit 1,000 pa mga kaibigan ko, wala man lang kahit isa nagtanong kung okay lang ba ako. Followers ko, 20K. Likes ko, libo-libo. Pero bakit pag natutulog ako, takot pa rin ako magising sa kinabukasan? Sinabi ko sa kanila, hindi na ako okay. Ang sabi nila, drama mo lang yan. Kaya simula noon, natuto akong manahimik. Kulitin, wag mo akong tanungin. Dahil katulad mo, ako rin ay nagbago. Di na tayo tulad ng dati. Kay bilis na sandali. Ganon din ako dati. Sugatan, pagod, walang gana. Pero nung naglakas loob akong lumapit, doon ko na lamang may liwanag pala sa dulo ng dilim. Ngayon, ako na ang nakikinig. May mga tao na alis at nanatili. Itiyak ang tadhana, kaya't maaaring magkamali. Maaari ba muna natin tong pag-usapan sa dami? Sabi nila, ang saya ko raw. Class clown, masayahin. Pero kapag mag-isa na lang ako ang sarili kong kaaway. Nice going, nice going. Nice, 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 nice. Next game, next game. Siyempre, 2019 ang pagsilang ng bagong sakit na may kakayang viralin ng pagtakbo ng ating mundo at tayo'y walang kalam-alam. Ito ay nag-iwan ng makapinsalang trahedya na nagdulot ng maraming pagkamatay, pagkasira ng mga pamilya, pagguho ng ekonomiya, pagbabago sa pakikipag-usap sa isa't isa. Ang mga ito ang pangunahing bunga ng sakit. Lahat ng babanggay nito ay lulubog at babagsak. Ito ang COVID-19. Ang COVID-19 ay nagmula sa Wuhan, China. At ayon sa mga siyentipiko, ito ay nagmula sa
responsibilidad na maipasa sa mga tao. Noong una, hindi ito binibigyang pansin ng mga tao hanggang sa idiniklara ng WHO o World Health Organization ang pandemya. At ang sanhi ng pandemya na ito ay dahil sa mabilis na pagkalat ng virus sa loob ng maikling panahon. Dahil ito ay lumaganap sa iba't ibang kontinente sa 3 buwan lamang. Sa halip ng kasawian, hindi tayo nagpatigil. Patuloy tayong lumalaban kahit sa sitwasyon mukhang imposible. Sa tulong ng bakuna at protokol na pinatatag ng gobyerno, dahan-dahan natin naiwasan ang pagdagsa ng sakit. Maaring hindi natin ito naiwasan ng lubos, ngunit na ipapakita ang ating kagustuhan. Kagustuhang mabuhay. Mabuhay para sa mga nasawi, para sa ating ekonomiya, at para sa ikahangad ng ating mundo. Maiba tayo. Marami ang nagsasabi na ang social media raw ay nagbigay ng malaking parte sa ating buhay, lalo na sa mga kabataan. Samot-sari, magkaiba tayo ng opinion. Marami ang nagsasabi na ang social media raw ay nakakasama at ito ay nagdadala ng pakinabangan. Marahil lahat ng ito ay totoo, ngunit sa huli ay naayon pa din ang mga epekto sa paggamit. Ano-ano nga ba ang mga epekto ng social media sa mga kabataan? Ang social media ay isang malawak na platform kung saan ang lahat ng tao ay maaring makipag-ugnay sa isa't isa at magpahiwatig ng mga ideya. Bagaman, tila payak, madami itong epekto sa mga bata na maaring maging positibo o negatibo. Una, kaya nitong magbigay ng mga impormasyon para sa mga batang nag-aaral tulad ko upang mas mapadali at maintindihan ang nais malaman o matutunan. Pangalawa, maaring magkaroon ng bata ng pakiramdam na siya ay kabilang sa isang pamayanang may magkatulad sa interes sa kanya. Gawa nito ay nagkakaisa ang mga bata at nagkakasundo sa kung ano mang gusto nila. Panguli, nagbibigay daan ang social media para sa mga batang talentado at nais may pamalas ito sa karamihan. Posible rin itong makapagbigay inspirasyon sa ibang bata na may kagustuhan ding gumaling sa isang bagay o talento. Ang mga ito ay ilan sa lamang sa maraming positibong epekto ng social media. Napunta tayo sa negatibong epekto ng social media. Una, pinapaliit nito ang mundo ng mga bata na para ba kung mawawala ang social media ay maglalaho na rin sila. Masyado silang nahumaling sa presensya ng social media sa puntong hindi na nila alam ang tunay na mundo. Pangalawa, kahit na ang social media ay nakakatulong sa mga bata sa kanilang aralin, mayroon talagang hindi kayang ibalanse ang pakipaghalubilo sa social media at pag-aaral. Ito ay nagdudulot ng hindi kahusayan sa pag-aaral at kinakailangan ng gabay. Kalantad sa isang tao, mabuting intensyon sa internet, may mga oras na hindi pigilan ng bata impormasyon sa lalo na kung kilala na nila ito. Sa kabila ng positibo at negatibong epekto ng social media, ang mismong social media ay nabuo ng mga pangunahing layunin na mapag-isa ang lahat sa pamamagitan ng teknolohiya. Gawa nito ay maaaring magpalit-palit ng mga ideya at interes ang isa't isa. Subalit, upang makamit ito ay kinakailangan patakbuhin ng mga individual ang social media ng matiwasay upang maiwasan ang panganib ng maaaring maidulot nito sa atin, lalo na sa kabataan na nangangailangan ng gabay pagdating sa loob ng social media.